Taong 1861, ipinanganak ang isang bata sa Calamba, Laguna. Isang bata na lingid sa kalaman ng lahat ay makakapag-aral sa ibang bansa. Magiging isang respetadong manunulat at magsisilbing sandigan ng buong Pilipinas. Ngunit, paano nga ba tumakbo ang kanyang buhay? Paano niya nakamit ang mga bagay na ito? Maraming bagay tungkol sa kanya ang hindi pa nalalaman ng nakakarami. Kaya ngayon, ating sundan ang mga yapak ng isang bayani. Ating sundan ang mga yapak ni Dr. Jose Rizal. Nagsilbing isang malaking oportunidad sa aming grupo ang pagpunta namin sa lungsod ng Calamba. Iba't ibang senaryo ang aming napagmasdan sa aming paglalakbay. At hindi nga mapagkakailang isa sa mga mahalagang sentro ng industriya ang lugar na ito. Ito ay nasa layong 54 na kilometro sa timog ng Maynila at 1 oras ang aabutin kung sasakay ng van. Nanatili pa rin kaming gising sa kalagitnaan ng mahabang biyahe. Hindi namin magawang ipikit ang aming mga mata sa takot na may mahalagang impormasyon kaming hindi makakala. Pagdating namin sa bahay ni Rizal, tila isang malaking pagkadismaya ang aming hinarap. Hindi kami napayagang libutin ang loob ng bahay sa kadahilan ng isinasaayos ito para sa publiko. At muling bubuksan ito sa ika-28 ng Hunyo. Subalit, hinayaan naman kaming obserbahan at galain ang labas ng bahay. Aming natuklasan noong araw na iyon na ang bahay pa lang ito ay ginawa mismo ng ama ni Dr. Jose Rizal. Inabot si Don Francisco Mercado ng 2 araw bago ito matapos. Subalit, kinumpis ka rin ito ng mga Espanyol noong 1891. Pagkatapos nito ay ilang beses ipinagbenta ang bahay at nagtamo ito ng pagkasira noong 2 digmaang pandaigdig. Upang magkaroon pa ng kaukulang kaalaman dito, nagsagawa kami ng isang panayam sa isang museum technician na sa aming pagkagulat ay kalahi pala ng bayaning si Magandang hapon sa ating lahat. Kami ni Chloe, ako si Pauline, siya si Chloe from BSA 13. At ngayon ay mag-i-interview kami dito. Andito kami sa kasalukuyan sa Curator's Office malapit sa bahay ni Rizal at ang i-interviewin namin ay si Miss Nalita Galicia, isang museum technician 2 na apo nga ng ating late hero din na si Apolinario Robin. Ma'am, magpakilala po na po. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Miss Nelly. Dito naka-assign sa Rizal Shrine, Calamba. Po. So, ito po ang mga katanungan po namin tungkol po sa bahay ni Rizal. Sino ang nagdisenyo at ano po ang inspirasyon ng disenyo nito? Si Architect Juan Nakpil ang nagdisenyo ng bahay sa reconstructed house. Construction. Ayan. Sa ilang taong tumira po dito si Rizal? Hanggang 9 years old, si Dr. Jose Rizal yung tumira siya dito. Tapos pagkatapos na po nun, umalis na po siya for pag-aaral na po. Pag-aaral. Okay po. So, nasira ba ito noong huling digmaan? Kung nasira man po, sino ang namahala upang muli itong mabuo at nangangalaga hanggang ngayon? Hindi naman totally nasira. Hindi talagang siguro sa katagalan na. At ngayon, sa pamamahala ito ng National Historical Commission of the Philippines. Okay po. Sa pang-apat na katanungan po namin, saan po kumukuha ng pondo upang mapanatili ang kaayusan nito? Sa national government. National government po talaga.
National. So, yung NHCP po, particular agency lang po sila na Na, part din ng national government or private sila. hindi. Part ng national government. Sila po nagbibigay ng pondo para po sa renovation, sa maintenance po nito. Okay po. So, Saka sa amin mga staff. ay, nagpo-provide po ng Oo, payroll. ng sweldo. Siya nagpapasweldo. Kasi bale, under kami ng Office of the President. Office of the President. Okay po. Si So, commissioner. opo, in commission nga po. So, ano pong particular na pangyayari ang nangyari kay Rizal sa bahay na ito po? Noon siya ay bata. Yun ang pinaka niyang dito dahil balik kasama niya yung pamilya na dito at saka mga kapatid. Sa katunayan nga itong kubo, di ba dyan sila naglalaro ng kanyang mga kapatid. Oh. Kaya yung lugar, memorable. Pwede niyo po ba explain yung maliit po na statue po ni Pepe po doon sa... Ayun, doon Opo. sa may kasama niya yung kanyang aso. Yun sa- Opo. Kasi mahilig si Dr. Jose Rizal sa hayop. Diba yung kanya, meron siyang aso, si Berganza, tapos yung kanyang kabayo, yung humihila ng kalesa, si Opo. Alipato. Si Alipatro po. Alipato. 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 May meaning po ba yung mga names po nila? Oo. Wala Mukhang naman. mahirap. Ay, wala naman Mahirap po. din kasi. So, sino po ang namamahala nito ngayon po? National Historical Commission. Okay po. So, government po Oo, talaga. government. 7. Yan, marami pa rin po bang bumibisita? Oo. Ngayon nga, kahit close kami, talagang may mga nag-i-insist na pumasok. Oh, Kahit sabi namin, under construction kami, pinapaganda, renovation. Tapos meron na nga kaming signage sa labas, talagang ayaw pa rin nila. Gusto Ay, nila may talaga. signage di po na. Oo, meron nakalagay. The advisory. Sa labas. Napansin. nakalit po kami. Ano po ba yung mga different galleries po na nire-reconstruct? Sa ngayon, hindi pa rin namin. Basta four galleries ang madadagdag. So, in all, four lang talaga. Oh, 4 lang talaga. Ayun. 4. 1, Okay. 2, 3, 4. Oo. So, bakit ginawang pala green ang kulay ng bahay ni Rizal po ngayon? Bakit po siya green yung color po ngayon po na... Ano yan controversial kasi yung green. Kaya, sa ngayon, gusto kasi ng mayor namin dito, mapalitan nga dun sa dati. Pero, under negotiation. Ay, may issue Pinag-uusapan po pa sa ba? board. Pinag-uusapan pa sa board yun. Kaya hindi namin din maano kung bakit. Ay, baka po kasi parang may nagsasabi na wala na yung original... Hindi, kasi ang Color. green naman yan, ang nung dating chairman namin. Kasi di ba farmer si Dr. Jose Rizal. Tapos halos green yung mga sa palay. So, Opo. symbolism na Rizal. Oo, green. Kaya Kaya ginawa ginawa niya yung green. Kasi yung sa research niya, si farmer na. Pero Ang ayaw, parents may mga majorities po na nagsasabi ba, Nagsasabi. kine-question Oo. po yung color. Kasi gusto nila ibalik na lang din sa dati. Okay. Original na kulay. At ang ninong ni Rizal na si Father Pedro Casañas. Ang lugar na ito ay isang recognized National Historical Landmark na Level 1 na pinatupad ng National Historic Commission of the Philippines. Dahil dito, muling naisabuhay ang original na baptismal font ng simbahan, pati na rin ang ilang mga mahalagang gamit at papeles noong panahon ni Rizal. Narito kami ngayon sa simbahan ng Calamba, katabi lamang ng bahay ni Rizal. Isa itong simbahang nagawa sa bato at nabuo sa impluensya ng istilong barok. May mga salamin itong nakalagay sa bandang pasukan ng simbahan na naglalarawan kay St. Dominic at St. Lorenzo Ruiz. Ang ibang mga salamin naman ay naglalarawan sa 7 mga sakramento. Ngunit, bakit nga ba kami naririto? Natuklasan ng aming grupo ang lugar na ito sa tulong ng mga taong nananatili sa Calamba. Nalaman namin dito pala bininyagan noon si Rizal na naganap noong Hunyo 22, 1861.
Pinangunahan ito ng dating pari sa Calamba Church na si Father Rufino Colantes at ang ninong ni Rizal na si Father Pedro Casañas. Ang lugar na ito ay isang recognized National Historical Landmark na Level 1 na pinatupad ng National Historic Commission of the Philippines. Dahil dito, muling naisabuhay ang original na baptismal font ng simbahan, pati na rin ang ilang mga mahalagang gamit at papeles noong panahon ni Rizal. Sa kaliwang bahagi ng baptistry entrance ay makikita ang isang kopya ng baptismal record ni Rizal. Ang mga original na baptismal records dito, pati ang mga canonical books ay hindi naman tagpuan. Nagmula noong Setyembre 28, 1862, kung kailan ito ay nasunog. Papunta naman ang aming grupo sa huling destinasyon dito sa lungsod ng Calamba. Ito ang monumento ni Rizal. Pinisinayahan ang monumentong ito noong July 19, 2011, kasabay ng 150th birthday ni Jose Rizal sa Calamba, Laguna. Sa pangunguna ni Pangulong Benigno Aquino III, ang istrukturang ito ay sinagawa ni Jonas Roses at may taas na 22 talampakan. Bago pa maisagawa ni Tom Imaw ang 26 na talampakan ng monumento. Tinaguriang itong pinakamataas na Rizal Monument. Nakapwesto ang monumentong ito sa tinatawag nilang plaza, isang 6.5 hectares na parke sa harapan mismo ng Calamba City Hall Complex sa Bacnotan Road sa Barangay Rial. Ingit sa kaalaman namin noong una ay meron pala itong mga simbolismo na ipinapabadi. Ang estatwang ito ay ipinapakita si Rizal na may hawak na libro sa kanyang kanang kamay na gawa naman sa bronza. Ang taas nitong 22 talampakan ay sumisimbolo sa 22 mga lengguwahe at mga wika na kanya natutunan noong kanyang kapanahunan. Tulad na lamang ng Espanyol, Ingles, Aleman, Hapon, Mandarin at iba pa. Nakapatong ang estatwang ito sa isang 2.8 meter na podium na may 15-step na hagdanan na nagsisimbolo naman sa isang dekadang natapos ipanganak si Rizal noong 1861. Pagkagaling sa lungsod ng Calamba, ang aming grupo ay nagtungo naman sa Intramuros, isa sa mga tanawin na naging bahagi rin ng buhay ni Rizal. Ang Intramuros ang itinuturing na pinakamatandang distrito ng Maynila at matatagpuan ito malapit sa Ilog Pasig. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang lugar na ito ay bahagi na ng kaharian ng Maynila na pinamumunuan ng mga datu, raha at sultan. Naging bahagi din ito ng Imperyong Mahapahit noong ika-14 na siglo at nagsilbi itong isang magandang lokasyon para sa dayuhang mga ngalakal na dumadayo sa bansa upang magpagpalitan ng produkto. Noong 1570, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila. Sa kagustuhang may pagtanggol ang bayan ng Maynila, nagsagawa ng isang kasunduan sina Miguel Lopez de Legazpi at Raha Sulaiman, Raha Matanda at Raha Lakuntala, na maging lungsod ang Maynila. Ito ang dahilan kung bakit opisyal na naging lungsod ang Maynila noong Hunyo 24, 1571 at naging sentro ng politika, militar at relihiyon ang Intramuros noong 1606. Bilang isang panimula sa pagpunta namin sa lugar na ito, naghamak ang aming grupo na magbigay ng ilang mga katanungan sa mga taong nasa paligid. Sinubukan naming alamin kung talagang maraming nakakaalam sa naging koneksyon ni Rizal sa Intramuros. Marami eh. Ano pa ba? Dito sa Kilulong. Sa may PLM siya sa ano? PLM? Nag-trial sa may PLM. Oo, PLM tapos dun? yung last sa may likod ng Manila, sa may Palasyo del Gobernador, ayun yung dinaanan niya bago pumuntan Luneta. Ito. Yung mga taga Malaysia yun, ito mo. Ay, mama. Sa pagkakaalam po namin, dito po siya kinulong ng mga Hospital. Doon airbat siya taman. Hindi, dati kasing letter night si Jose Rizal. Tapos po. Yun yung connection niya sa Intramuros. At nandito rin kasi yung UST.
Bali dito siya nag-aaral. Dito sa Intramuros. Ngunit, tila kakaunti lamang ang kanilang nalalaman ukol dito. Pakilala mo, dali, pakilala natin. Si Jose Rizal, yung pambansang bayani natin. Okay ba? At mukha ring may ilan sa sadyang hindi pa nakakakilala sa ating pambansang bayani. Kilala ang Intramuros sa bansag ng Walled City dahil nagmula ito sa salitang Kastila na Indra na nangangahulugan loob at Muros na nangangahulugan namang pader. Sa madaling salita, ang Intramuros ay ang bayan na napapaligiran ng mga pader. Matapos ang matagal naming paghahanap, nakakita rin kami sa wakas ng isang tao na maraming nalalaman tungkol sa Intramuros at sa koneksyon nito kay Rizal. Sa kanya rin namin nakahingi ng tulong upang kami ay ilibot sa distrito at bigyan ng mga karagdagang kalaman. Ito reclamation area na lang. Dati tubig to. Tinambakan mga Spanish, ito yung ginawang City of Manila during the World War II. Kaya Intramuros, inside the wall, within the wall, o walled city. Spanish colony, puro Spanish people nakatira sa loob. Yung mga Chinese dati, sa labas ng wall, pero part of Intramuros pa rin. Kuya, totoo po ba yung labas po, di ba, ng Intramuros, may matubig? Oo, May Chinese pirates daw po. Kaya po may kanyon. yung sa outside the wall. Bakit po may kanyon? Kasi yung kanyon yun, silbi, ito yung protekta sa outside. Mga galyon, yung mga sinaunang mga... Galyon po. Ibig sabihin ng Intramuros Island dati, nasa gitna ng dagat. Di ba may Manila Bay? Kaya doon mo makita yung isa sa pinakamalaking kanyon dati ng protekta sa Manila Bay. Pag pumasok yung American dito, yun ang pinaka-protekta ng kabungan. Yun kasi, yung sa Mapua parang along the highway lang malapitan lang. Yung pinakamalaking isa dyan, pang Manila Bay, pang malayuan yung pang long distance. Saan mo makikita yun? Doon sa kabila ko na. Dati, kasi original at Chinatown 1600 doon sa kabila ko harap ng Leslie. Yun ang dating Chinatown, doon nakatira yung mga Chinese 1600. Food War na nilipat sa Chinatown. Pero sinira ito ng British noong 1672. British. British. Pero original suburb, World War II na, Japanese. Kasi Japanese yung nag-control ng Intramuros. Sa Pilipinas. Kahit saan, mayroon. USA sa Pilipinas, ano po USA, ibig Pilipinas, sabihin? mas marami. Ano? Sa loob ng Intramuros, may USA dito. Ano po ibig sabihin ng po? United Squatters Area. Ayun! Nagka-joke si Kuya! Ako talaga. Kuya naman akala Sila nga, tanongin nyo kung alam nyo yung USA. Kuya, di ba alam mo ang USA? Ano po ang USA? Kuya, alam mo yung USA? USA, dito sa loob ng Intramuros yan. Yung USA dito yung United Squatters Area. Nagawa pa niya magbiro habang nasa daan. Sige po. Sige po. So ito yung na-preserve sa pitong simbahan na nakatayo sa loob ng Intramuros sa mga antique bells of Catholic Church. Mga nahukay lang nito during the World War II sa loob ng Intramuros. Ang first bill na ginamit natin dati, ito maliliit. Dimano ang tawag yan. Kasi during the Spanish time, ang nakatayo dito, pitong simbahan, 4 ang university. Sa pitong simbahan ang natira, San Agustin sa Manila Cathedral. Pero ang the oldest church, yung San Agustin Church, 445 years old ngayon. Itinayo noong 1571. And the second of the oldest church in Intramuros, noong Manila Cathedral, 1581 namin tinayo yun. Pero original structure noon, bamboo sa kanipa. Kaso tinamaan ng typhoon, earthquake, pero mas maraming damage yung earthquake. Sa university naman, ang unang nakatayo dito yung University of Santo Tomas noong 1611. Pinaka-oldest University of the Asia. Pangalawa yung Litran University. Dito sa loob ng Intramuros lang. Opo. Ito yung Cuartel Santa Lucia o PC Barracks 1901. Ito yung first office of Guardia Civil of Spanish Military. 1904, ginamit ito sa original na Philippine Military Academy. Yung original. Dilipat na sa Baguio noong 1908 kasi binumbato ng Japanese noong 1945. Kaya itong bakal naman ng kausli, sabitan ng Spanish flag, Philippine flag dati. Abando na ngayon. Bakit po? Bayad dito. Sa mga sa administrator, sa Intramuros Administration Office. Yun ang pinagbayad nila sa mga empleyado, yung nagme-maintain ng mga Intramuros, maintenance.
lugar. Ano naman yan, kuya? Yung Yung mga guard ganun. Ay, mga presidente. Ito yung old office antique ko. Alis mo na. Hello, si Gloria. Dito, World War II President, 50% yan. Half China. Itong puti na building na sa harap natin, ito yung original na Adamson University noong 1932. Ngayon, ang bagong pangalan nito, ACG Building. ACG means Eugenio Cuangco Jr. Kasi doon nila Aquino nag-rent yan. Pero dating bangko ng mga Cuangco to. Ngayon, shipping agency na. Ito naman, ito yung original entrance ng Intramuros, Puerta de Santa Lucia. Kasi ang Intramuros dati during the Spanish time, isa lang ang entrance, isa na lang ang exit. Dito yung original entrance. Noong 1817 dito. 1817 o dito nakatayo. Ang At dito Ateneo. Manila, original building destroyed by fire in bombs in 1945. So Second World War II moved to Quezon City in 1962. So yung original wala na. Clamshell na nadreto yung tarpaulin. Dito ginamit yung mga exhibit dati nung may Intramuros, event sa Intramuros. Yung It's More Fun to Inside Intramuros. Ngayon, no more funds na, abandon. Kapanahonan pa ni yung Dick Gordon noong 1999-2000. Ito yung dating tourist food court to. Yan. Kaya na ng mga turista. Pero Second World War II, connecting of the headquarters of MacArthur, ito yung dating Sea Front Complex of American Soldiers. Market ng mga sundalo Amerikano ng araw. Original na San Ignacio Church oh. Yung ginawa, ni-restored. Yan ang original na San Ignacio Church. Ni-restored niyan kasi gawin niyang museum Intramuros. Pinakamalaking museum sa Intramuros. Ano yan, kuya? Tinibag na. Ginawang golf course yan kasi tinambakan nga, di ba? Yung ginawang ano lang kasi wala namang golf course sa Manila na malapit. Ibig sabihin pang ano lang din, pang sariling intention lang din yung paggawa. Oh. Ano, utos na rin yan ng mga Department of Tourism, mga ganyan. Kasi ito Intramuros, may sariling batas eh. Oh? May sarili silang pamalaka dito. Lubos na tuwa ang aming grupo na nakatagpo kami ng isang taong katulad niya. May giniya na isalarawan ng bawat lugar na aming nakikita sa paligid, pati na rin ang mga kasaysayan sa likod nito. Pinakita niya sa amin ang isang kanyon na lingid sa kaalaman ng lahat ay matagal na palang narito. Tunay ngang kahanga-hanga ang dami ng nalalaman ng kasama namin ito. Halos lahat ng detalye sa Intramuros ay kanyang isinambit sa amin at naipaliwanag niya ang mga ito ng gusto nang walang ginagamit na anumang materyales. Lubusin kaming nagulat na kanyang binanggit na mayroon palang sariling batas ang Intramuros na sinusunod ng mga narito. Tunay nga na ang bayan ng Intramuros ay naging saksi na rin sa kasaysayan ng Pilipinas. Ilan sa mga lugar dito ay ang Manila Cathedral, na isa sa mga lumang simbahan na nagsilbing prime basilica sa Pilipinas. Palasyo del Gobernador, ang bahay ng pamahalaan ng Gobernador General bago pa ipatayo ang Palasyo ng Malacanang. San Agustin Church, na isa sa mga simbahang barok na naging UNESCO World Heritage Site. Manila City Hall, Post Office Building, at ang ilan sa mga lumang gusali na nilikha noong panahon ng mga Espanyol. Siyempre, dito rin matatagpuan ang susunod naming destinasyon, ang Fort Santiago, kung saan ipinakulong si Dr. Jose Rizal bago siya dinala sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago o Muog ng Santiago ay isa sa mga makasaysayang lugar sa Maynila. Ito ay isang malaking kuta at tanggulan na ginawa para sa kongkisador na Kastilang si Miguel Lopez de Legazpi. Bago dumating ang mga Kastila, ang kinalagkan ng Fort Santiago ay dating kaharian ni Raja Suliman. Matatagpuan ito sa Intramuros at sa ngayon, isa ito sa mga paboritong pasyalan sa Maynila ng mga pamilya at mga estudyante. Tamang-tama ang pook na ito para sa mga Pilipino at mga dayuhang ninanais, matuklasan at gunitain ang kasaysayan ng Pilipinas. At ngayon, kasama na kami sa magiging bisita ng lugar na ito. Pagpasok ng Fort Santiago ay una namin nakita ang isang parke kung saan naroroon ang mga kalesa. Kung gusto mo sumakay sa kalesa,
20 pesos kung ikaw ay bata o estudyante, 50 pesos kung ikaw ay isang regular na turista, at 300 kung mamamasyal ka sa buong Intramuros gamit ang kalesa. Pagkatapos ay nadaanan din namin ang bukana ng Fort Santiago, kung saan makikita ang isang maliit na sapa na puno ng water lilies at isang malaking arko na gawa pa mahigit 5 siglo na ang nakalilipas. Sa pagdaan namin, malapit sa arko, aming napansin ang ilang bakas ng paa na hinulmang manipis na bakal na nagsilbing alaala ng huling paglakad ni Dr. Jose Rizal nang siya ay hinatulan sa Bagong Bayan. Napagdesisyonan naming sundan ang mga bakas na ito patungo sa isang lugar na inaalay sa mga nasawi sa digmaan ng panahon ng Hapones. Kaunting lakad pa ay narating na namin ang tinatawag na dungeon o bilangguan sa ilalim ng lupa. Nagsilbi itong dating taguan ng mga kanyon at sandatang pandigma sa Baluarte de San Barbara. Dahil malapit ito sa Ilog Pasig at pagiging mahamog ng lugar, gumawa ng panibagong bubeda ang mga Espanyol sa taas ng Baluarte. Naging bilangguan ito nang naipatayo ang Casa del Castellano noong 1718. Dumiretso na kami sa Baluarte de Santa Barbara. Narito ang Media Naranja, na kung saan aming nakita ang tanawin ng Ilog Pasig mula sa itaas, at ang Rizaliana Furniture Exhibit, na kung saan aming napagmasdan ang ilan sa mga kagamitan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Napansin namin na sa dinami-dami ng mga gusali sa Baluarte, ang ilan sa mga ito ay nasira na sa sobrang kalumaan at nagsilbi na lamang bilang natatagong alaala, kaya hindi na mga daanan na pinaglumaan ng panahon at kasaysayan. Matapos naming libuting ang Baluarte, pinuntahan din namin ang labi ng isang gusali na gawa sa bricks na sinasabing pinakaunang gusali na nilikha sa sinasabing Moog. Nagtungo kami sa Rizal Shrine kung saan makikita ang pihitan na pinagkunan ni Dr. Jose Rizal. Gayun din ang ilan sa kanyang mga nilikha tulad ng iba't ibang mga bersyon ng May Ultimo Adios o Huling Paalam na nakasalin sa iba't ibang wika. Ang lumang kopya ng Noli Me Tangere at ilan sa mga larawan ni Rizal, Josephine Bracken at O. Sensay. Natanaw rin namin ang Parwartilyo de San Francisco Javier, na isang lagusan nagsilbing depensa at proteksyon sa palasyo ng Gobernador General noong nasa Fort Santiago pa ito. Ito din ay ginamit na lagusan patungo sa kapilya ng Our Lady of Guadalupe. Marami kaming nakalap na impormasyon sa ginawa naming paglibot sa paligid ng Fort Santiago. Sa mga pagkakataong ito, talagang nakakaramdam na kami ng pagod. Subalit, nabibigyang buhay kami ng mga bagay na aming natutuklasan. At hindi pa dito natatapos sa aming paglalakbay. Ngayon ay dadayo pa kami sa huli naming destinasyon, ang Luneta Park. Habang kami ay patungo sa isa sa mga pinakatanyag na parke ng Pilipinas, damang-dama na namin ng isang buong araw na aming iginugol para sa dokumentaryong ito. Muli namin napagtanto ang mga bagong ideyang aming natanggap sa pag-alam sa naging takbo ng buhay ni Rizal. At isa nga itong magandang bagay kung ituturing. Alam niyo ba na ang Luneta Park ay tinuturing na isa sa mga pinamalaking parke sa Timog Silangang Asya? Ang Liwasang Rizal o Parkeng Rizal ay matatagpuan sa puso ng lungsod ng Maynila at mayroong itong sukat na 58 hectares. Dati itong tinawag na Bagong Bayan noong kapanahunan ng kolonyalismo sa ilalim ng mga Kastila at tinawag na Luneta ng kinalaunan. Ito ay nasa 0-kilometer zone ng Pilipinas kung saan malapit ang Manila Bay. Ayon sa mga taong aming nakausap, tinawag ang lugar na ito na Luneta dahil sa hugis ng kalahating buwan. Ang lugar na ito ay isa sa mga maituturing na pinaka-historical na po dito sa bansa. Dito naganap ang pagpatay kay Jose Rizal, ang pagbitay sa mga paring kumbursa, ang revolusyon ng mga Pilipino laban sa mga praile, ang pagsasariling ginawa ng bansang Pilipinas, at ang isinagawang pagtutol ni Ferdinand Marcos at Corazon Aquino.
Sadyang dumaan rin ang Luneta Park sa napakaraming pagbabago. Mula sa pagiging bahagi ng isang baryo sa Maynila, ang Rizal Park ay lumawak hanggang sa nawala na mismo ang mismong baryo na nakakasakop dito. At ang liwasan na lamang ang naiwan. Ayon sa mga tala ng Kastila, may bagong bayan na noon noong 1591 at nagsilbi itong panuluyan ng mga Pilipinong nawala ng tirahan ng sakupin at gawing eksklusibo lamang para sa mga Kastila ang Intramuros. Napatunayang mapanganib ang pagpapanatili ng mga gusali sa lugar na ito na gamitin ng mga Ingles ang simbahan ng San Juan de Bagumbayan upang atakihin ang Intramuros. At dahil dito'y wala nang nanatili sa lugar na iyon. Mukhang hindi nga nasayang ang mabilis naming pagbisita sa Luneta. Sa bawat bahagi ng lugar na ito ay tila may mapapalala sa amin na iba't ibang mga pangyayaring naganap dito. Merong mga estatwang nakatayo dito na nagsisilbing representasyon ng istorya. Meron ding bahagi kung saan iyong makikita kung paano nga ba pinatay si Rizal. Noong Disyembre 30, 1896, naganap sa lugar na ito ang pagpatay kay Jose Rizal sa pamamagitan ng firing squad. Ang pangyayaring ito ay tila napagtanto na noon ang batang Rizal habang namamasyal siya kasama ang kanyang ina sa Bagong Bayan. Sinasabing isa itong premonisyon na kung ano mangyayari sa hinaharap. Sa kabila nito, pinagpatuloy ni Rizal ang kanyang mga tungkulin. Tunay nga nakadakilaan ng kanyang pinakita sa harap ng lahat, ano man ang mangyari sa kanyang buhay. Habang